Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo ng Motus. So alam nyo naman kung anong structure ng month of April natin. Dalawang battle sa tournament. Pulo, Titulo 2025, Langit Lupa 2026, Pedestal 5, 1UP. Hindi ko pa sure kasi tatlo pa lang ina-upload ata sa 1UP 7 eh. So yung paparating na elims, yung 5 battles na elims sa 1UP 7, gaganapin pa lang ata. So, hindi ko muna siya isasali. Okay? Pero, focus tayo sa eliminations ng 1UP, Pedestal 5, Langit Lupa, tsaka Titulo 2026. So, yun yung pagpapalit-palitan natin. Okay? So far, may 4 battles na tayo na review sa Langit Lupa, may 4 na battles na rin tayo na review sa Titulo, at ngayon pangatlo at pang-4 yung gagawin din natin. Kasi may 2 na tayong na-upload sa elims ng Pedestal 5, yung kay Blizzard Dave tsaka sino yung isa? Siege tsaka Lord Manuel. Okay, tapos ito yun, pangatlo Pamoso Paulo, tapos yung pang-4 kung ano man yung mapipili natin. Okay, so yun. Si Paulo, first time, I don't know if first time kung marireview si Paulo, pero familiar siya sa akin. Si Pamoso, suki na yan sa channel natin. Hindi na ako magbigay ng insights guys, umpisa na natin. So game. So, unang panat para Game, kay game. Pamoso, Pedestal 5. Pakinggan natin. Motus game! Game. Ngayong bagong taon, binigyan ako ng Paulo. Real talk, di siya yung kalaban kong hinahangad. Emsay talaga, parang gago. Dapat nga, di ko to tinatanggap. Pero tinignan ko na lang bilang regalo. Parang ninong sa inaanak. Kasi normal lang na inaabot ang pau, pampaswerte sa hinaharap. Pedestal to Brad, huwag ka magtitipid. Sana to'y lubusan mong ginampanan. Alam mo nangyari sa nagbato sa akin ng kulang-kulang. Yung talo, dinagdagan. Kahit tingin ko sa'yo Pamoso. ang pau, yung sulat ko Lord nilakasan. Manuel. Oras mo sa turna, bilang na lang at madali kitang itatapon pagtapos punutan ng 100. Kung kalaban ko, Dave Denver o Blaser, wantosawa malamang sa tugma at bars. Ang trip ko sana, kampyon na kabatch. Ang binigay kamukha ni Baltz. Pero ang hiningi ko talaga dito si Kilan sa Elims para marami ang tumawa. Alambreng tulay na sana, napunta pa sa may alambre sa bunganga. Kalalaking tao may braces sa ngipin. Bading! Pues gagawin ko yung target. Tatamaan yung bakal mo sa ngipin, yung kamao ko parang magnet. Kadikit mo lang ako sa poster pero sa next round di ka makakalapit kasi kahit meron ka pang retainer, babaklasin kita sa bracket. Braces niya ang dahilan kung ba't di nagsisipilyo GF niya. Ayaw lang aminin. Kasi pag naghahalikan silang dalawa, nakakayod niya na mga tartar sa ngipin. O baka sabihin, puro tungkol sa braces mga lines. Hindi to puro mema. Sadyang dinaan ko lang sa wire para siguradong kumonekta. At nag-gym ka pala. Saludo sa pagbubuhat. Yung goal di mo hininto. Dahil sa pagbe-bench press mo, congrats. Ang laki na ng bibig mo. Paborito ng dentista kasi pag siya yung pasyente, hindi daw matrabaho. Effortless pag pinanganga, di na kailangan ng aparato. Mga banat mo kay integer, puro imbento. Kaya ka natatalo. Ako, Pamoso lang. Ikaw, big mouth kasi chismoso ka na tao.
taglay mo ang bungangang parang bukana ng bulkan. Nung huli kang bumahing, muntik na liparin yung 1/4 ng Bulacan. Round 1 pa lang, hinahardlag na agad sa mga nakakatawang joke. Pero tingnan nyo, si Bunganga, tagilid agad, parang na-stroke. O sige na, mag-rap ka na. Hindi ko na kailangan pang i-extend mga tugmaan ko. Basta kami, nandito lang. Papanoorin namin kung paano mo i-stretch ang bunganga mo. Gago si Pamoso ang puta. Anyway, hindi pa sa tingin ko sabi ko nga sa inyo si Pamoso, Sukines channel natin. Sa tingin ko hindi pa to yung todong Pamoso. Feeling ko nagpapainit pa to. Naka 4-bar set, then hindi pa ganoon ka haymaker yung mga suntok niya. 'Di ba? Hindi pa ganoon ka bibigat yung binitawan niya mga anggulo. Sa tingin ko feeling ko hinahanda tayo ni Pamoso sa rounds 2 and 3 niya. Feeling ko lang. Okay, round 2 ni Pamoso, I think hindi pa ganoon kabigat, hindi pa more on comedy, jokes. Yung baon niya dito sa unang ikot. Okay? Effective yung mga jokes niya, okay, natawa tayo doon. Pero sa tingin ko, sa yung pagiging technical ni Pamoso, yun pa yung sa tingin kong tinitipid niya pa. Painit. Alam mo yun? Tamang kuha muna ng crowd. Tamang check engine lang muna. Tas saka bibira sa rounds 2 and 3. Yun yung hula ko. Tignan natin Pero sa tingin ko, kung magiging aggressive si Paulo dito, magiging effective yung mga unang mga bara niya at tatatak yung mga punchlines niya, possible makuha niya to Kasi nga hindi pa ganoon kalakas yung round 2 ni Pamoso. Okay, so yun, round 1 ni Paulo, pakinggan natin. Ang ina-enigma, ito ba yung taga-flip top? Puki ng inangawak! Ganito mag-rap First 2 battles ko, kaya lang ako natalo kasi binanggit nila si Luxuria. Pag binanggit mo ba siya, ako ilugi doon, pues. Di mo ako matatalo dahil sa looks, di naman to beauty contest mangyayari. Parang ginawa ni Anthony Joshua kay Jake Paul. Ikay lugi na naman. Binalaan na tong ngunit palaban. Malayo agwat natin parang subik sa Japan. Talagang basagin Joe, parang luni sa Japan. Okay. Pero mag-rap parang luni sa Japan. Tatalo ka sa 1 minutes. Tapos ang rason mo, depress ka lang? Habang may pinagdadaanan ka, sarap mong regaluhan ng lubid bay. Bakit ba nakakapasok sa flip top itong stupid guy? Sabi ko sa'yo, Arik, ako na lang, mas bagay UNI. Mas maghahanda ko yung FT, parang boodle fight ko sa Tuesday night habang nakasuit and Kamulti Kamulti Nung natalo siya kay Diyos, yung pagkapusi niya nag-backlash din matik. Ang dami niyang reklamo, binabackstab si Arik. Napailing pa agad yung lintek, kanyang binobo enigma. Panay tingin na lamang yung inggit pagkat kinombo sa liga. Panay hingin ang tawad sa incheck, parang binondo Manila. Kaya sinabon siya, walang question, sinagot ka ng pasermon. Patututo kang ilugar yung pangungupal mo sa incheck, pakinaltokan ka sa temple. Okay. Kita nyo na uga, hindi mo alam kung kanino galing yung info, ano pamilyar. Tawag niya sa akin dati, pare, ngayon nagimbal. Nakalaban mo ang Diyos. Ang resulta, Nagimbal. talagang dedo yan si Coops. All 3 rounds, 3 beses mo binigo yung Diyos para pagkailan ni Pedro kay Jesus. Dahil nakalaban mo si Lord Manuel at Diyos ng balagbagan, parang Miss Universe, gusto niya lahat ng Diyos ay lalabanan. Gusto mo kalaban mga gods, di ka ba niyan kabahan? Makakalampas ka lang sa time limit pero di mo sila kayang lampasan kasi kung kontra sa all gods yan ay sobrang dragging. Olats ang nascore ay laing. Gobas na gobas magka-trauma banding. Sobra sa oras kaka-ora farming. Nakalaban mo lang ang Diyos, feeling mo Diyos ka na rin. Siya daw ang may gawa para huwag makonsensya. Kapapa ng kapa, matambulag nag-obserba. Agarang nadapa pagkat huwad ang umentra. Hanggang sa mawala parang bula ang propeta. Umpas ng hands, nagmala eksorsismo. Butas siyang palms na parang Heso Kristo. Double champ laban sa 12 years na sa battle rap, kaya ano ang kanyang magagawa? Kung matagal na akong talunan, wala lang mawawala. Na-set up ka sa labang, ako lang ang may mapapala kasi latihanan no Neymar. Sino to sa motus? Walang views. Ako'y ganun lang hamakin.
Hindi naman pala ako nagmamatter, bakit parang takot ka pa ngamin? Sige, kwento mo yung talambuhay ko. Kung ayaw nang hangarin, ipakilala mo ako sa mga tao, pabor yan sa akin. Kung busy na masyado, ba't pa ako nagra-rap? Kasi gusto ko manggago ng sagad at matalo mga wak. Pagod na sa trabaho, maghapon magdamag. Parang matandang janitor, laging lampaso kaharap. Okay. Round 1, Pamoso. Bigyan natin ng ano yun, ng 8-7, I think. Hindi eh. 7, 6, 7, 6, 6, 7. I don't know. Guys, sige. For, ano lang, for clarity lang, no? Kay Pamoso yun, 8-7. Sige. Ayokong bigyan ng 6 si Paulo kasi hindi na siya nag-choke eh. Pero, sumisingit din eh sa isip ko na tangina bigyan mo ng 6 kasi hindi tumatama yung punchline. Parang ganun eh. Feeling ko walang punchline eh, puro setup or sabihin natin merong punchline pero hindi tumatama, hindi effective. 'Di ba? Wala eh, parang ano talaga eh. Parang ewan first time ko mapanood si Paulo eh, pero yung mga rounds niya sa tingin ko parang martyr eh, 'di ba, na puro setup lang tas yung pinaka punchline hindi punchline, parang 'di ba, parang ganoon siya, parang may pagka martyr yung ano, yung round 1 ni Paulo dito, 'di ba? Pero tignan ko kasi round 1 pa lang naman, si Pamoso nga hindi pa tumotodo eh, 'di ba? Pero sa tingin ko nakuha ni Pamoso 'yun. Siguro in terms of writtens. Mas kumokonekta kahit paano si Pamoso kahit nagpapainit pa lang siya. Yung kay Paulo naman, sige, sabihin natin, ipagpalagay natin na nagpapainit pa lang si Paulo. Pero sa tingin ko hindi siya mag-iinit sa ganong diba? I don't know, hirap magbitaw ng dito, mag-judge sa round 1 ni Paulo. Kasi first time ko siya mapanood at hindi ko ine-expect na magiging ine-expect ko kasi dikdikan sasabay siya sa technical at comedy ni Pamoso. Yun yung ine-expect ko, pero nag-fall si Paulo sa technicals at hindi ang ano lang doon, hindi pa tumatama yung mga punchlines niya kay Pamoso. So yun, I think Pamoso all the way sa round 1. So 8-7. Round 2. Tagago. Ang dami mong mga sinasabi, halatang gustong-gusto mo ako i-body bag. Bibilib na sana ako sa iyo eh, oh. Kaso naka-barber's cut. Gago. Yo, ano nga yung banat mo kay Integer? Panay Elsa kalaban, parang multiverse ni Lando. Puta ang labo. Paalala ko lang, record mo dito 0-2. Tama ka, ikaw yung wala pang panalo. Tsaka sina Elsa at Lando, nagmamahala ng tunay. Ba't mo binabago? Babanat ka pa ng ganon? Eh kung pasaksak kaya kita doon sa may hawak na patalom. Alam mo bang binasa ko yung lyrics ng kantang Lando mula intro hanggang ender? Inisa-isa ko lahat ng letters. Kakapilit mo ng multiverse, si Lando muntik na maging Avengers. Palibasa, walang sariling kanta kaya nanggugulo na lang yan pobre. Di kasi makahawak ng mic, parang kasama niya lasing tapos wapang sa karaoke. Rapper tapos walang rap song, tanga, isa kang kamote. Kasi ang tagal mo na sa underground pero di pa nakalapat sa Adobe. Bibilib lang ako sa mga holo mo kung masasabay mo yan sa mga simple beats. Nakakapag-rhyme ka lang ng marami sa acapella pero hirap ang bumuo ng single piece. Isa ka lang battler na panay sigaw, ako battle at music, sanay ng mini-mix. Bilang rapper, wala kang bitaw kasi wala kang mai-release. Kaya pag hinanapan to ng kanta, walang ma-present sa mga tao. Ako, bukod sa track kong proseso, may mga next pang tinatrabaho. Sa harap ko wala kang ma-i-flex. Talagang loser ka, Paulo. Pag inimbitahan ka sa events, ano kakantahin mo? Multiverse ni Lando? Rapper daw siya, pero laman ng YouTube pa na gym at pagbuboxing ang abno. Huwag nyo tang hihinga ng hook sa kanta, baka masapak na kayo. Pues kahit mag-cover ka pa, bugbog ka sa akin sa ganto. Mga punches ko, dire-diretso, walang magagawa yung guard mo.
Content creator ka lang na Gaylord, feeling well-known pa na a-hole. Ganito mag-tailor sa game tol ng multi na may flavor. Bigat ng bars naka-enable, di mo makikita ng cable. Kukulangin yung pag-weights mo. Dito ako magsisilbi mong trainer. Nagbubuhat ka lang ng plates, I put everything to the table. Ngayong ako ang kaenkwentro, tara sparring sa laro ko. Sabak sa tiyan na di mo masisikmura para biglaan kang manlumo. May kasunod pa sa dibdib hanggang tamaan kanyang puso. Tulog ka sa ataking pataas, yung direksyon nito paulo. Binulpin ng punto para Paulo. matuto. Kita naman ang aming gap. Ironic na yung boksingero sa battle rap. Ginawa ko lang punching bag. Okay. Dito na nagpakita yung isa sa mga estilo ni Pamoso. Diba? Multis. Diba? Nagpakita na yung multis dito. Pinakitaan niya ng multis si Paolo. May pag-breakdown yung content ni Pamoso. May pag-breakdown sa estilo ni Paolo. And sa tingin ko naman na breakdown niya ng maayos yun kahit hindi ganoon kahaba. 'Di ba? Yung mga multi daw ni Paolo or something ganyan na wala pang kanta, ano yung kakantahin mo sa event, multiverse ni Lando, ganun pa rin eh. 'Di ba? May yung atake ni Pamoso sa round 2, same dun sa round 1, nagkaroon lang ng mga multis tong round 2. So ayun, more on comedy pa rin, entertainment, jokes pa rin yung laman ng round 2 ni Pamoso. Pero yun nga, nagkaroon ng mga multis, pinakitaan niya na ganito mag-multi, 'di ba? At isa 'yun sa mga masasabi ko naging effective against Paolo. Kasi nag-multi rin si Paolo eh. Nag-multi rin siya. Naramdaman naman natin yung mga multis ni Paolo. Pero yun nga yung kulang, yung mga punchlines. Yung kay Pamoso kasi puta alam mo yun, extended rhyme schemes, multis, pero may suntok pa rin. 'Di ba? So yun lang, ganun lang kasimple. Pero feeling ko hindi pa rin ito yung todong Pamoso. May something kay Pamoso, hindi pa siya tumutodo. Okay, so yun, Paolo, game. Wala daw akong kanta. Gago, may album kami, hindi nyo lang pinapanood, tanga. Ina mo. Alam nyo ba, wala akong trabaho, pero ganito ang racket. Nagpaparaffle nilang gamit, listahan 1 to 100. Na-BM din ba kayo nito? Alam nyo ha, kaya hindi lang yun basta raffle. Nangi-istapa ka ng tao. Sa pera, silaw yan menat ng gagago. Pag nakuha mo na lahat ng taya, ikaw lang din ang mananalo. Bakit hindi ka na lang maghanap ng matinong trabaho? Ang dami naman. Kaysa namimilit kang bigyan ka ng 50 pesos, pag di mo nabigyan, mababattery pa yan. Lahat na ata ng MC dito, napingin mo sa putang inang paraffle mo, makakain ka lang. Pwedeng cash, Gcash, para ng tanga. Pag wala ka ng dalawa, yung 50, pwedeng kwarta pa dala. Bagong naisip na scam. Talagang genius mga to. Sagad sa pagkaburaot, serious ka ba bro? Wala ka nang pinapatawad, parang si Jesus nagtampo. Nung nalaman kong nagpaparaffle to, ayoko na dyan. Ang bobo naman. Nagsusuportahan pa yung mga nagpaparaffle na scammer, mga nagbobolahan. Tumawag ka sa akin dati, di ba? Parang gago sa call. Oy, wait lang. Tumawag sa akin to dati. Parang gago sa call. Nilalangaw na ba yung paninda mo kaya nagpaparaffle ka, tol? Dapat dito ikulong sa bars nang ma-feel nga niya. Scammer magnanakaw kaya nga na-diskaya. Ibadibag daw kita, sabi ng mga ilistapa mo. Sa laban na to, sila'y nananabik. Kahit magribat ka pa dyan, yung pera ng mga tao, di mo na mababalik. Kasali dapat to nung pedestal 2. Kaso nung nakita niya yung bracket, biglang umatras kasi nandun si 3D. Sabi mo pa naman noon, wag haharang sa daan mo kung may planong mabuhay. Tapos bigla kang mawawala, isa kang payaso na tunay. Tipong nagpa-adjust ng brace, yung gago ka umay. Kasi nung nakita na yung bracket, biglang nagbago ng kulay. Tapos lumipat na ng pulo. Tinalaban si Martry. Martry gusto, 3D ayaw. Kakaiwas niya kay 3D sa mga liga, panayang akit panaog. At lang naman ako.
Kakaiwas siya kay 3D sa mga liga, panayang akit panaog. Kakaiwas mo sa Bisaya, pinatay ka ng kapwa Tagalog. Sobrang idol mo si Apex. Talagang hardcore ka nga magpabida. Gusto niya gayahin yung idol niya na champion sa lahat ng liga. Kakagaya mo kay Apex. Kakagaya mo kay Apex. Minumura ka na din sa internet. Pati kalaban hinaharap. Katulad din ni Apex, may basyang tinatanggap. Gusto mag-champion. Okay. Itong di gaanong kagalingan. Kala mo si Sight yung mentor. Alam ko na, galawan mo, tila may microsensor. Di mo makuha yung tropeyo kahit may konsentol. Matuto kang lumugar parang sidewalk vendor. Sinira mo sarili mo, naging hurado ang pera. Alam na nila yung kulay mo parang hunyango sa perya. Sira ka na sa tao kaya umayos ka repa. Ako'y ready na sa quarter, sundalong panggera. Time? Tuloy. Time? Yo. Diba? So, walang punchlines eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Rounds 1 and 2 ni Paolo, ganun eh. Wala akong ma-feel na punchline. Parang ang na-feel ko lang more on setups lang talaga. So, I don't know kung anong problema or ganito talaga yung mga battles ni Paolo. First time ko kasi siya mapanood. So, I don't know guys. So, ayun, para sa akin pamoso pa rin. 8. Nag-choke pa siya, 'di ba? Nag-choke pa siya. Bigyan natin ng 8-6. 8-7 sa round 1, 8-6 sa round 2. Pamoso pa rin 'to. Hindi ko pa kayang bigyan ng mataas na score si Pamoso dito kasi feeling ko may ilalakas pa tong Pamoso pero nagtitipid pa lang eh. Feeling ko ganoon eh. So 16 to 14. 16 to 13. Tama. 8-7 tsaka 8-6. 16 to 13 in favor of Pamoso. Yun lang muna. Wala na akong masabi sa wala akong masabi sa round 2 ni Paolo eh. Wala talaga. Basta masabi ko lang wala masyadong punch or walang punchline yung mga setups niya. Yun lang. Trying hard, nagtitrain of thought. Kala mo talaga siya si GL. Sinasaway ka na ng babae sa labas, di ka pa tumigil. Yo, sinisita pa yan, nagpaparapol daw ako. Pwes alanganin to sa akin. Ibig sabihin na nun, hindi ka tumaya, hindi ka mananalo sa akin. Yo, round 3 na. Pero wala pa rin nagre-react sa mga audience here sa yung boring scheme. Si Kuya, inaantay ka na lang mag-time para marinig niya yung aking opening. Kasi pag round mo na, yung mga mukha nila, tila pang Holy Week. Yung mga linya mo kasi walang makuhang reaction, parang post na naka-only me. Pati ito, maboto ka ng mga judges. Ano ka, napapraning? Di porket may loka sa pangalan, basihan ng bawat hurado ka na din. Kaya kanina, nanggugulon lang habang nag-i-spit ako. Yung mga sulat niya kasi walang dating. Itong nagpapakabatas sa pagsabat lang magaling. Okay. Idol niya si Batas, kaya pinangalan sa sarili niyang bugok. Kaso nga lang walang movement, parang tuod. Walang fanbase, walang followers. Wala din atang nakapanood. Ikaw lang yung batas na walang tagasunod. Kasi pang fame whore kanyang method. Sobrang bading, galawang engot. Bida-bidang hindi kilala, parang vice ganda sa airport. Astang batas tapos walang effort. Nakaw lang sa ibang MCs, mga sinulat mong rap. Nabubuhay sa pagnanakaw, parang mga kurap. Uy. Nabubuhay sa pagnanakaw, parang mga kurap. Kurap. Di ako nakakalimot sa korupsyon. Pinakita ko lang nagkanta kurap-kurap yung linya ko, yung law, wala pa rin aksyon. Yeah! Yung law, wala pa rin aksyon. Kaya anong sa ngalan ng batas, hindi nga to makasabat kanina. Nadismaya na lang sa'yo yung mga nag-aantay hustisya. Bulag-bulagan talaga. Alam yan ng mga nakaantabay sa balita na pag may sangkot na malaking isda, yung law nagpapatay mali siya. Bilang pambuod, yung mga anggulong nabanggit may kaugnayan. Mula sa malaking bibig na di nakaimik, halata namang naugayan. Walang kamay na bakal tong nagbo-boxing. Battle na to ang katunayan. Talagang pahiya itong law sa harap ng taong bayan.
para sa pandulong palabas at sa mga magsusubok mag-angas dito sa tournament, hindi ligtas yung mga susunod sa batas. Okay. Tuloy na tayo guys. Tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Valenzuela represent. Ululid yung kita nakita doon. Revin Valenzuela ka lang kasi taga Valenzuela si Apex. Hindi nga din yan mang 11. Ano yung may tablado kay makagago, hindi namin yung kahombre habang kami. Para maiangat yung Valenzuela ay sisikapin pa ng doble when things go south. Ilisanin niya ang norte. Si Unico ang humubog sa kanya content sa branding. Nung stable na yung karera, tila na forget na ang banding. Biglaan niyang iniwan nung nagka-problema na sa parking. Hindi ba? Walang punchline. Nung nagka-problema na sa parking. Ikaw nag-joke sa kanya maging solo artist. Ang tindi pa nga ng payo. Kaso bigla kang nawala nung gig niya, hindi na tinatao. Ginamit mo lang si Unique, ikaw si Kian Cipriano. Nung wala pa siyang napapala, ang bait-bait kuya. Yung ginawa niya kay Unico, ang sakit-sakit puta. Nung nagsimula ng makakain, galit-galit muna. Snitches get stitches. Dahil sa pera at fame, yung pagkatao, nasubok na kubay, dapat dito matupok ng buhay. Nung nakapasok ng sumugan, nanunog ng tulay. Buti, hindi ka nakapasok ng PSP. Kasi baka mamihasa mga brad. Sabihin pa lang ni Phoebus na ginoo sa aking kanan, magpakilala ka agad. Todo PM kay King Badger para makapasok ng PSP. Ang napala niya lang ay sermon. Para masalba yung naghihingalo niyang karir, nangangailangan pa ng Sir John. Magaling lang to Sir pag may John, kailangan. okay. Pero pag kailangan John ng Gutierrez, kailangan, Sir John. kumpare yung sinalis-sali, Diyos ko, wala yung gagawin. Yung dati mong binadi-badi, gusto ka na ngang sapakin. Tapos ngayon, bagong best friend mo, si Nego G. G, walang baril o kwaderno, dalay pocket knife. Pabagsakin to sa pwesto, laglag sa akin, bay. Aasamin ko ang premyo pag ang budget tight. Mas magaling to sa Nego, parang paring hive. Matatalo mo ako sa multi? Ahihibang ka ba? Yung ginagaya na kwaderno, flex ba to, ba't parang sayad? Kung sinasalba ka ng Nego, pwes ako, walang patawad. Champion, nagdiramdam. Hindi na recognize kahit nga rin kanta. Champion na hindi ramdam. Hindi na recognize kahit nga rin kanta. Gusto lagi pinag-uusapan nitong adik tanga. Gusto mo lagi tinatakel? Nagda-rugby ka ba? I'm gonna win at all cost o maski magkano man. Paano yung naging pambato yan? Papabattle rap o football, mas magaling pa ako dyan. Nung laban niya kay Lord Manuel, nung laban niya kay Lord Manuel, yung pagsabak ni Slakwan, ginawa niyang punchline. Para makakuha ng boto, ganun ba kapatid? Kura paro ko ngayon ba walang beef? Kupal yung bobo na kuaway ang thrift. Kung siya ay oso, ako'y batang kabib. Dating bata ni Unico, na naging bata ni Shernan. Ngayon ang naloko site, o peke ka na bitch. Na mala, dolomite, lakas ng kapit sa taas. Peke ka na Di bitch, kaya Shernan. mag-solo flight, ginagamit everybody na parang prototype. Wag mo pa nga yan mag-angas. Ihiga na sa akin agad, banong galawan, walang chance. Ihilata kahit yang ganda ko na ang mag-a-advance. Iilagan pa rin dapat ngayong kalaban na ang pubs. Iiwanang sawing palad. Time. Okay, pamoso all 3 rounds. Wala nang ano. Huwag natin pababain pa. At sa subscribe sa kalye, bang nakasupport. Huwag natin pababain pa, men. Kita nyo naman, di ba? All 3 rounds nakuha ni Pamoso yun. May nagkakaroon ng problema sa performance si Paulo. In terms of pretense, nagkakaroon din siya ng problema. So, yun. Pamoso yun. All 3 rounds. Sa atin palagi, nood palagi. Boto ng Urado, mag-a-advance sa second round, 5-0. 5-0. Mag-ingay para kay Pamoso. Shoutout sa iba. Pamoso. Yun, shoutout sa May judges. Barak Streetwear kay Jordan Beltran. Shoutout kay Erwin, sa mga anak ko, si Pian. Binoto ko si Pamoso. Ang nangyari,
ano naman parang okay naman sulat ni Paulo. Kaso ang naging factor yung, parang humihinto siya every 4 lines. Na nagkakaroon ng dead air, parang ayun na yung dating. Pero overall performance lang naman talaga si Pamoso. Yes. Doon siya na-overpower ni Pamoso sa Lansari battle din. So ayun, all 3 rounds Pamoso. Yeah. Yo, what's up, MJC? Yo, ginadge siya ng kabuuhan. So, sa tingin ko, mas relevant si Pamoso pagdating sa battle na to. Although, kahit nawawala si Paulo, or ano ba pronunciation nun, Paulo, sa tingin ko, kahit naging maayos yung drive ng rounds niya, sa tingin mo hindi siya abot sa level ng pagtungo ni Pamoso sa mga angles. Although sa tingin ko konting ayos lang din sa ng pagka yung mga tono niya na ayos. Sa tingin ko pwede pang makasabay si Paulo kasi maganda rin naman yung mga punto niya kaya lang medyo nawawala siya. So para sa akin kabuuhan para kay Pamoso. Yeah, shoutout pa rin kay Paulo. Yeah. Yo, MP3, paborito niyong judge. Binoto ko si Pamoso. Sa tingin ko, maliban sa mas balanse yung atake niya, may comedy tsaka serious bars. Okay. Mas malinis din yung performance niya, kaya all 3 rounds Pamoso. All 3 rounds Pamoso. Sayang si Paulo, may mga slept on na line siya eh. Pero wala, mas malinis talaga yung performance si Pamoso, tsaka mas marami siyang haymaker talaga. Pero yun, props naman kay Paulo, sana bumawi. May potential yung material niya, pero ngayong gabi, na-dominate talaga ni Pamoso yung battle. All 3 rounds Pamoso. Yan, binoto ko si Pamoso kasi tangita naman, tsaka sinabi na nila lahat. Tsaka kahit iboto ko, isa lang wala. Pamoso. Inabaliw talaga to si Saipa no? Ayun, kita naman, Pamoso talaga all 3 rounds. Yun lang, hindi na ako magdadagdag ng komento, kita naman So, ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumak. Peace out.